Wala nga pala kaming magawa sa buhay kaya naman naisipan namin na magcamping ulit at gumawa ng sariling lamesa kahit may lamesa naman. At naisipan nga rin pala namin manghunting ng hindi seafoods kundi kakaibang nilalang. Yung talong sunog na! A. Babayaan. B. Diyan na lang. So yun na nga guys for today's video. Kung makikita nyo nagsasalita na ako habang nag-vlog pero binoise over pa din. Paano ta naman inabubulol nga ako kapag ganitong rekta. Pero ngayon nga isusubukan ko pa rin na magrekta kasi marami nagre-request sa akin ng gayaan. Palautos kasi kayo at ako naman ay si Uto-Uto. Eh di hala, sige pagbigi. Pero wait lang at ibo-voice over ko muna para maintindihan nyo kung ano bagang pinagagagawa namin dito. Balak nga pala naming mag-camping din sa farm ni Miss Line. At ngayon nga ikukuha nga pala kami ng kawayan at naisipan nga namin na gumawa kami ng sarili naming lamesa. O diba ang daming pa style may lamesa naman dyan sa farm. Bakit gagawa pa? Wala kayong paki. Vlog namin to. First time ko nga pala napuputol ng kawayan kaya hindi ko alam kung anong kukunin dyan. Hindi ko kasi alam kung paano malalaman yung pwede nang kunin. Kasi diba kapag buko pa hindi pa pwedeng kunin. Kasi yun ay kukupis pa. Sa amin kasi pinupulot lang namin ng mga kawayan sa tabing dagat. Yung mga naaanod laang baga. Maganda pala kapag magagawa ko ito ng bahay. Walang problema sa kawayan naman. Dami. Pamon diretso. Ang hirap pag ganito. Nakabulol tapos naka-mental block. Hindi ko maisip kung sabihin ko. Basta yun. Yun, mapurol. Pero carry yan. Mapurol na. Wala bang panghasa din? Naputol din naman katagalan. Kaya nga lang ay balda ang kawayan. Sa purol ng kabig. Parang bali na. So yun, grabing talas ng gamit naming kabig. Uubusin talaga muna yung pasensya mo bago maputol. Napala rin video na ito matagal na. Parang panahon pa ito ng kupong-kupong. Aring video na ito yung nakaraang taon pa. October 31. O diba napakatagal na. Ngayon ko lang naisipan na i-edit. At gawa na ngayon ko lang naisipan. Bakit ba? Naisipan nga pala namin ng ganitong kalokohan at susubukan nga naming manghunting baga ng mga multo. Hihintay naming sumapit ang November 1 ng kami nasa kakahuyan. O diba kung ano-ano nalaang talaga napasok sa mga tuktok. At kung ano-ano nalaang ang naiisipan. Ang kasama ko nga pala sa paggawa nitong kalokohan na ito ay si Jonard at saka itong si Eds. Tapos yung taga-video namin ay si Janela. Kumukuha nga pala kami ng pantali dyan sa kawayan na akala mo naman talaga walang pantali na lubid. Pinapahirapan pa talaga ang mga sarili. Diyos ko po. So yun na nga guys. Wait lang. Takpan ko lang yung pimples ko. Papunta na nga pala kami ngayon sa area na paggagawa namin ng camp. Sige, wag na nga, mamaya na lang. O, diba sabi ko sa inyo, ang hirap talaga magrekta. Bukod sa nabubulol ako, nakakalimutan ko pa yung mga asabihin ko. Pakiramdam ko kasi kaharap ko na talaga kayo habang nagasalita ako. Para bang ako'y nauuyo. Ano yun, natatay? Nga pala may nakita ako ditong laglag na mga talisay. Kinukuha ko nga pala at parang namimiss ko baga ang lasa ng ganyan. Yung mga bata pa kami, lagi kami nangunguha ng ganyan. Pero yung pinapanguha namin ganyan, inaanod laang sa tabing dagat. Wala lang, share ko lang. Nga pala malawak ka rin yung farm ni Miss Line at may area nga siya dito na tinatawag niyang campsite at dito nga kami magka-camping. May mga A-frame nga pala dito na pwedeng tulugan sa mga gustong mag-camping dito na napapanlaw at ayaw matulog sa labas, pwede kayong matulog dyan. Pero syempre, gabayad kayo. Noong time nga pala na yaan ay kakagawa lang at ang gusto nga ni Miss Line, kami ang unang matutulog dito. Marami nga pala kami dito mamaya at kasama rin siya. Medyo busy pa lang sila sa ngayon. Saan ka naman? Saan ka? So yun, natatay nga siya guys. Kahit hindi mo natahuban, may kasama ka ng mga aso, taga-kain. Kahit nga wala ka ng tubig, taga-iwang na rin yan. Oo nga, parang mas okay isa. Pero hindi ko magpapantay. Maganda kailangan may pantay. Ano mo nangyari sa nagari? Hala! Miss Line. Sinira ni Eds. Patay na wala yun. Ganyan po talaga ka-OA si Tabudi. Hindi kasi ako nakapants kaya nag-NRT ako ng gayaan. Isa rin kasi talaga sa dahilan kung bakit ako lagi nakapants. Hindi lang dahil sa ayaw kong umitim. Ako baga kasi ay magugulatin kapag may mga nalapat sa aking balat. Lalo na nga kapag mga insekto. Alam nyo kahit nga lang yung paggapang ng ipis sa dingding, hindi ako nakatulog nun. Kinikilabutan ako. Naririnig ko yung mga yapak nila. Medyo natagalan nga pala kami sa paghanap ng kahoy na puputulin namin na gagamitin sa aming gagawing lamesa. Dini kasi sa campsite ayaw masyado bawasan ni Miss Line ng kahoy dito. Hindi kami nakapagtanong sa kanya kung saan kami pwedeng kumuha. Yung kinuha namin kanina wala na mga dahon yun, pero hindi nga siya pwedeng gawing lamesa at gawa ng mahuna, kaya pinalitan namin. Yanong cute nga pala na ring aming kabig at yanong hinhin tumalab sa kahoy. Nagpresenta nga pala ako na ako na lang ang gagawa at taga-alalay ko na lang itong dalawa kapag hindi ko kaya. Hindi naman sa pagiging bidalin, kumbaga nag-enjoy lang talaga ako gumawa ng mga ganitong bagay. Tingin ka dito. Sa taas.
Nga pala rin mga kasama ko yung mga beke nga pala yan, kaya ganyan sila magbiro sa akin. Kaya nung nalamog nga lang at mga nakahubad, akala mo yung kinaganda nila. Nga pala ang gusto ko sana mangyari, bukod din sa lamesa, yung tutulugan namin, kami rin sana ang gagawa. Kaso nga lang mukhang hindi kaya ng power, at mga busy nga sa trabaho yung iba naming kasama. Ari nga pala lamesa na ginagawa namin ay masasabi kong hindi ganun katibay. Pagbubulbul, bastos. Pagbubudulan, fight lang namin. Pero kahit papaano, hindi naman yan ganun kahuna. Ayan nga at inakyatan pa ni Eds para matestingan daw kung gaano katibay. Pero wala na nga mas matibay pa din sa amin taga-video at umakit pa talaga ng puno para laang mabidyohan kami. Nakalimutan ko kasi yung drone.